magsabi ng 121? Sino? Siya. Price. Price. 121 million. May nakasagot na po. Please, pakibigyan ng price. Okay, thank you. Oh, sabi, ito daw galing kay POJ. Kailan daw tinayo yung original Cebu Bridge? 1915. Grace. Hindi. O 1950. Anyway, naka-Facebook live pa tayo. Sorry. Okay. Doon na tayo sa seryoso. Ito lang po ay isang patunay na ang administrasyon po ng ating mahal na Pangulong Marcos ay committed talaga sa mga pagpapagawa at pagpapa-improve ng mga tulay. Nung siya po ay nanalo, sabi niya, ang kanyang priority is to improve and add bridges para po yung progreso, yung pagdaloy ng traffic, yung connecting the different cities like Balayan and Cabanatuan po ay natutupad. Kaya maraming salamat ko kay Pangulong Marcos, lalo po kay Secretary Banoan, Speaker Martin, at syempre kay Chair Zaldicon na nung inilapit ko po itong replacement bridge ng Cebu ay talagang they prioritized it. At saksi po tayong lahat ngayon na kompleto na 121 million project natapos po sa aking termino bilang congressman. Ngayon, doon tayo ulit sa papremyo. Nung ako'y nangangampanya noong 2016, di ang sama ng lugar na ito. Meron pong isang kapitan na nagtotol pa dyan para lang makadaan. Anong pangalan ng kapitan na yon? Ha? Kapitan? Tama po siya? Tama ba yun, Nick? Hoy! Tama? Siya ba? Bright silang dalawa. Hindi ko po kasi makalimutan Mayor J. Mayor ka pa nun eh. Hindi pa rin mayor si Mayor Vian. Hirap na hirap po ako diinon pagdadaan dito dahil sira na yung Cebu Bridge. Tapos, ewan ko kung ba't nangyari yon. Yung kapitan na kinahiya ko pang sabihin, taga Cabanatuan, may ginawa siyang konting pag-aayos, tapos lahat ng dadaan kailangan magbuwis. Yan po ay wag natin tutularan. Dahil nakakahiya po, kapitan pa naman siya, namimihasa sa posisyon. Ayaw po natin ng mga taong nasa kapangyarihan na gagamitin ng posisyon para pahirapan ang taong bayan. Kaya ako ay nagpapasalamat kay Mayor Vian, kay Mayor Micah, kay POJ, lalo na sa mga DPWH, kay Kuya Celso, na magandang pagkagawa nitong tulay na ito. Sabi ni DE po, yung dating bridge, ang kanyang capacity is 3 tons. Ito po ay 45 tons na. Kaya pangmatagalan talaga. Ang ginawa po ng aming district office, binantayan po namin ng contractor para sigurado na sila ay sumusunod dun sa international standards ng DPWH. At may warranty po to. Diba? So, basta hindi natin padadaanan ng 100 ton. Basta nasa ayos ay siguro hindi na ako buhay nun, pero 15-20 years kailangan na ng expansion ulit. Pero ganito po ang patunay ng paglilingkod na malapit sa kanyang mga pinaglilingkuran. Dahil nakatira po tayo dito, alam po natin mga pinangangailangan. Kaya yun ang ganun kahalaga ang pagpili ng mga leader at pagtalaga ng mga tao sa government na ang tanging
priority ay pagpapaganda at pagpapataas ng antas ng pamumuhay ng mga pinaglilingkuran. Hindi yung pang-sariling kapakanan tulad nung kapitan na nagpapatol dyan na hindi, kasi inis na inis ako sa kanya noon eh. Sabi ko, ba't ganon? Imbes na i-report sa congressman noon na ayusin yung tulay, hindi inayos because nagpatol pa siya. Pero anyway, we're here to celebrate and congratulations po sa ating lahat, lalong-lalo na po sa mga nandito na sumuporta at naniwala na kaya natin to. At maraming salamat, Kuya Celso. Natapos mo yung tulay bago ako bumaba. Isang patunay po na pag sinabi ni POJ, nangyayari. Ganang maga po.